Weekend na naman kaya alam na naman ninyo kung ano ang inyong mapapakinggan for this episode. Subscribers si Lakbot Stories, mga kwento po ng ating mga legit na subscribers at mga solid HTV positive listeners katulad ni na Mr. X, si Darren at si RV. Mga bida po ngayon sa ating kwentuhan. Ano kaya yung laman ng kanilang mga kwento at kaninong kwento kaya yung magugustuhan ninyo? Nako naman yan ang dapat ninyong pakinggan hanggang sa pinakadulo po ng episode natin na kasama pa rin syempre ang mainit-init at masarap na kape ni Lola Trinidad Drip and Steep Coffee, Hazelnut, Butterscotch, Coconut Caramel at saka sa puntong ito mayroon pa tayong Irish Cream. Tikman mo na, bago mo matikman dapat i-add to cart tapos i-order mo na para ma-ship out na po ng ating mga admin mula po sa ating HTV merch sa Shopee at sa ating TikTok shop. Nako, marami na rin tayong mga platform kung saan ninyo pwede pong ma-avail, mabili ito pong ating masarap na kape ni Lola Trinidad. Salamat mga channel members, salamat talaga dahil naririyan pa rin kayo mga solid at hindi nagbabago yung mga pangalan naririyan sa description at syempre mga regular regular at mga silent o mga yung lagi-lagi na nating kasama syempre dito po sa ating kwentuhan. So ito na ang mga kwento mula kay Mr. X ang ating uumpisahan dito syempre sa SHS. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. So sabi ni Mr. X, ito daw po yung kanyang pangatlong kwento na. Nakaka-addict po kasi na mag-share kaya susulitin ko na. So, sisimulan ko po ang aking makapanindig balbong karanasan nung ako ay nasa elementarya and to be exact, ako po ay grade 4. Malapit lamang din po kasi yung paaralan na pinapasukan ko mula sa aming tahanan at parang nasa halos 400 metro lamang ang layo nito. Mas malapit ang bahay nila Lola doon sa aming paaralan. Since dahil ako po ang pinakamalapit sa paaralan, ako po yung nagiging tigahawak ng susi. So since nasa akin nga po ang susi ng classroom, maaga po akong gumigising at gumagayak para sa aming eskwelahan. May isang Biyernes po noon nang mapaaga yung pagdating ko sa eskwelahan. Mag-aalas 6 pa lamang po iyon ng umaga hanggang sa nasalubong ko po at binati pa ako ng uncle ko sa daan. Ang sabi po niya sa akin, so ano to, Ilocano? Paki-correct na ako sa pronunciation pero sabi niya, nagsapatirbuat balong ah. So binati ko na lamang po siya sabay ngiti. At nagtuloy na po ako sa paglalakad patungo sa aming eskwelahan para makarating na rin po ako ng maaga. Pagdating ko po sa school ay may mga mangilan-ngilan naman na po mga estudyante. At tila ba parang katulad din po sa akin na mga naatasan na magbukas ng classroom. Bali yung silid-aralan po namin ay nasa gawing likuran pa at nasa dulong-dulo at malapit na sa mga palayan. At yung gilid ng silid naman namin meron pong malaking puno ng nara. Sabi niya, malaking puno ng nara tree. parang sinabi mo, tara punta tayo sa simbahan ng Baraswa in church. Parang redundant. Anyway, Tagalog, English. So ito daw pong puno ng nara tree ay malaki po. Mga 5 matatandang tao po siguro ang yayakap. Grabe ka naman sa matatandang tao. Siguro yung mga adult talaga, mga nasa 40s o 30s na mga malalaki, mga alam mo yun, yung built and malalaki. Siguro ganun ibig niya sabihin. So kung tatansyahin daw niya, may 5 ganun daw mga adult na mga tao yung pwede o yung makakayakap daw po dahil ang taba talaga ng puno. So mag-isa lamang po ako sa likod nun. Wala pa po yung ibang tigapagbukas ng classroom sa mga katabi namin. Hanggang sa nang marating ko po yung classroom, may mga parts pa rin talaga na madilim. Pader na rin po kasi sa likod ng classroom at hindi po ito masyado talagang nasasabugan ng liwanag.
Hindi ko nga po alam, Sir Red, kung bakit nakaramdam ako ng kakaibang kilabot at nagtayuan talaga ang mga balbon ko. Nung una, iniisip ko, baka lang daw may nararamdaman siya, tinatawag siya ng kalikasan. Pero parang kakaiba daw compared talaga sa mga ganong senaryo. So dahil bata pa, hindi naman ako talaga agad nag-isip na baka merong multo o kung ano paman dahil talagang noong mga time na ito si Red ay hindi ako matatakutin. Ang ginawa ko, binuksan ko na lamang yung silid at pagbukas ko po ng pinto, doon ay binati ako ng mabahong amoy. Akala ko nga po ay meron na akong kamag-aral doon na hindi nakapagbuhos ng tubig sa CR kaya ganun po yung amoy, kaya napangisi ako ng bahagya. Nang papasok na ako sa silid para ilagay ang bag ko doon sa likod, nagsimulan, Opo, sabi niya kasi nasa likuran daw pala siya, kumbaga sa row, 'di ba, ng mga desk or ng mga upuan, nasa likod siya kasi alphabetically arranged. Okay, so letter V kasi yung kanyang apelyido. So habang naglalakad ako sa gitna, sa pagitan ng mga upuan, may naaninagan po yung aking peripheral vision na isang imahe ng bata na malapit sa CR. Medyo madilim sa lugar na iyon, pero napansin ko pa rin talaga si Red yung kanyang kasuotan. Puti talaga na animoy uniform na katulad namin. Kasing laki ko lamang din po yung batang iyon, pero nagpatuloy lamang din ako sa paglalakad. Hindi ko na rin po pinansin at ibinaling ko na rin ang aking atensyon sa ibang direksyon. Nang bigla na lamang po talagang mas naamoy ko yung mabahong amoy. Ngayon, para na nga po siya talaga na pinaghalong pabango pero parang amoy lupa. Yung pabango niya ay parang sampagita, Sir Red, pero hindi ko talaga mawari. Nangingibabaw pa rin talaga yung hindi kaaya-aya kumpara doon sa sampagitang amoy niya. Papalabas na sana ako nang makita ko na pong nasa harapan na po ito ng aming blackboard. Naglalakad siya ng super bagal at naka-side view na para bang sumasabay lamang sa hangin. Kitang-kita po ito, Sir Red, ng aking dalawang malilinaw na mga mata. Napako ako sa kinatatayuan ko ng ilang segundo. Para bang meron din akong naririnig na piniprito, yun bang pumuputok-putok pa. Yun yung nadidinig ko na para bang nanggagaling sa bibig ng batang iyon, although hindi ko maaninagan talaga yung pinakadetalye, yung malinaw na detalye ng kanyang muka. Basta't kasing laki ko lamang siya, alam kong bata, hanggang sa eto na. Napansin ko na ang suot niya ay hindi pala isang uniforme, kundi pangkasal, Sir Red. Sa isang iglap pa, nagkaroon na rin po siya ng takip sa ulo na parabang kurtina. Batid mong madungis ito kung titingnan daw ng maigi yung kanina'y pagkaputi ng kasuotan niya na ngayon ay talagang dirty white at parang nag-brownish. Buti na lang naglalakad siya papalabas ng silid namin at hindi siya papunta sa akin. Sinundan ko na lang ng tingin yung batang nakasuot ng pangkasal hanggang sa mawala na ito na parang bula. Pagkatapos nun, kinuha ko na po yung walis sa baul at parang wala pong nangyari at naglinis na po ako. Sorry po talaga, Sir Red, pero ganun po yung naging reaction ko nung kabataan ko. Sanay na rin po ako na makakita kahit po magpasa hanggang ngayon. PS, ang kwento ng lola ko po, naging execution area daw nung panahon ng mga Kastila, yung kinalulugaran ng aming classroom at ng buong paaralan. Ang sabi ko na lang sa isipan ko, kaya pala karamihan sa mga nakikita ko sa school ay makaluma ang kasuotan.
Marami pa po akong ikikwento soon, Sir Red. Meron din po ako kasing isa pang kwento tungkol po sa tinitirhan ko nang minsan po akong mag-isa na naiwan. Thank you sa time and effort ng pagbabasa ng mga kwento namin at sana po ay damihan niyo pa ang pasensya niyo sa mga pagbabasa ng marami pang istorya. Salamat po. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Yan po ay galing kay Mr. X. Kung di ako nagkakamali, parang may Mr. X din tayo last time. Oo, di ba kung natatandaan ninyo, parang last Saturday yata to. But anyway, maraming salamat. Ito pala yung karugtong. So, yun naman talaga, lagi-lagi na lang natin po itong nadidinig mga eskwelahan, pero nonchalant siya in fairness. May nakita kumpara sa ibang mga bata sa ganyang edad, no? Gaano man katotoo or baka pinalalakas mo lang yung loob mo para lang maging, alam mo yung strong man ka para sa tingin ng mga tigapakinig natin. Di ba? Ano man yung totoo, bahala ka na Mr. X. Pero yun talaga, meron talaga ding mga ganung mga bata, no? Nakikita nila yung mga, kasi totoo yan na sinabi ko na rin sa inyo before, na meron talagang parang akala kasi ng mga batang ito, mga kakapwa lang nila, kapwa natin tao lamang yung mga nakakasalamuhat nakikita nila, not until marirealize nila nung ito na, nasa ano na sila, tamang edad na sila na may nakita sila, na-recall nila nakita ko ito nung kabataan ko, tapos naalala ko nga pala na hindi sumasayad ang kanyang mga paa sa lupa, something like that. Doon ka na lang biglang pamamahayan ng katatakutan nung na-realize mo na at nauunawaan mo na yung mga nakikita mong ito, di ba? Alam ko, tama at magiging agree yung lahat ng mga, alam mo yung mga talagang gifted sa mga sixth sense or mga active, yung mga third eye, kahit sabihin mo slightly active lang, na meron nakikita hanggang sa na-realize nila ito nung pagtanda nila, na multo pala talaga yung nakita nila doon. Diba? Yun nga lang, maraming salamat. Siyempre kailangan natin puntahan at diretsuhin agad ito pong ating second story. At once again, wag nyo na lang po ako i-judge kung mali yung alam mo yung diction at yung punto doon sa mga ganitong dialect or language, ibig ko sabihin. Di ba yung sabi niya, ano ba yun? Nagsapat tirabot balong sabi niya gano'n. Diba? Sinabi, ay, one uncle. Ganon. Haan ka pa ilang natay. Pero, anyway, ito na tayo sa susunod na kwento. Ito naman po ay mula kay Darin. At siya po ay tiga Tondo, Manila. Ito pong kwento niya ay nagsimula pa daw nung siya ay 10 years old at eto na ang kanyang istorya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ikikwento ko lamang po, Sir Red, na si nanay ay nakapagtapos sa kursong nursing. Kaya po naisipan niya na magpatayo ng maliit na klinik malapit sa aming tahanan sa Tondo, Manila. Habang iyon ay ginagawa, dahil sa aking kuryosidad nung ako'y bata pa, ay nagpasya po ako na magtungo sa aming munting klinika upang aking masilayan ang natapos ng mga nagagawa o yung mga bahagi daw po nung ginagawa na klinik. 5:00 iyon ng hapon. Malapit nang matapos ang oras ng mga manggagawa. Pag natapos kasi noon, hindi po sila stay in kasi umuuwi po sila sa kanilang mga tahanan. Nang makarating ako sa ginagawang klinik, nakita ko po yung silid na merong kalahating pinto. Doon nga po sa kalahating pinto na yon, makikita mo agad kung merong tao o wala. Nung ako'y malapit na sa aking paroroonan, nakita ko ang silid na wala pong ilaw. Pero Sir Red, parang may naglalakad sa loob. Agad kong naisip na baka may manggagawa pa. Tinawag ko yung nasa loob at sinabing, "Kuya, andyan pa po ba kayo sa loob?" Hindi po kasi ako makapasok sa loob dahil sarado ang pinto. Kaya bahagya ko pong pinasok ang braso ko upang maabot ang tao sa loob na baka nagtatago lang o nakikipaglaro sa akin. Nagtataka na lamang ako kung bakit wala akong makita at lalong-lalo na, Sir Red, wala akong makapa na kahit isang, alam mo yun, katawan daw doon sa loob nung ginagawang klinik.
pero nakita ko na may naglalakad sa silid. Sa aking pagtataka, sumilip ako sa ilalim ng kalahating pintuan at pagtingin ko ay nangilabot talaga ako. Wala pong kahit na isang tao. Ako na lang ang naroroon. Ang dilim ay nag-aagaw na sa buong paligid. Ako ay karapas. Ako ay karipas ng takbo papalayo at umuwi na sa aming bahay. Kunento ko po ito sa aking lola at nagulat rin ito sa aking sinabi. Sabi niya, walang trabaho ang mga manggagawa nung araw na iyon sapagkat holiday. Hindi ko na nga lang po matandaan exactly, Sir Red, kung anong holiday meron nung araw na iyon, pero hindi ko malimutan yung nangyari sa akin na ito. Ang buong akala ko nga ay ito lang po ang mangyayari sa akin, pero nagkamali ako. Nung ako po ay sumapit na ng ika-15 taong gulang, ito naman naganap po, Sir Red, sa Lipa, Batangas. Kasama ko ang aking ina, tita at 2 kapatid. Sinabi sa akin ng aking tita ay aalis sila ng aking ina kasama ng aking mga kapatid. Tinanong ako kung sasama ako at ang sagot ko'y hindi na. Nang makaalis na sila, tuluyan na pong masolo ko yung aming bahay. Napag-isipan ko na mag-selfie. Wala din po kasing internet sa aming nilipatan dahil bago lamang din po kami sa lugar at ang planong pagpapakabit nito ay medyo 3 weeks pa daw. Nang matapos akong kumuha ng larawan, sinilip ko ang resulta. Nangilabot na naman po ako at muli pong naalala ang nangyari sa akin nung ako ay 10 taong gulang sa Tondo. Nakita ko muli sa larawan, Sir Red, ang paang nakita ko sa klinika nung ako ay bata pa. So nangingilabot pa ako nung puntong iyon, pero hindi na po ako nangimi na burahin yung larawan. Sobra talagang takot na takot ako, lalo't naging, alam niyo yun, mag-isa pa ako. Napadasal na lamang ako at hinintay ko talaga sina mama sa kanilang pag-uwi. Ngayon po ay 23 anyos na ako, pero isang katanungan pa rin ang bumabagabag sa aking isipan. Sino nga ba ang nagmamay-ari ng paa na lagi kong nakikita simula pa nung bata ako? At ano kaya ang pakay nito sa akin? Ang sagot sa katanungang ito sa pagbabalik ng SHS. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Ano daw ba kaya sa palagay ninyo guys, kung meron kayong nalalaman o meron kayong naisibahagi na almost the same lamang sa naranasan po ng ating second story sender si Darine, pwede nyo po yung i-comment para maging lively naman yung ating comment section at nang dyan na po tayo magkaroon pa ng palit-palitan ng mga ideya at nang sa ganun ay kahit papano just in case mapagawin na naman si Darine dito po sa ating story na ito, sa episode na ito, mababasa na lamang po niya at dyan na kayo mag-usap-usap tungkol sa bagay na ito. Ito po ba ay maaring guardian devil? O diba? O kaya sabihin na natin talagang sumunod sa kanila? Dahil, di ba, nakita niya dun sa Tondo, tapos sumunod sa Lipa, Batangas. Almost the same daw pagkakasabi ni Darine dito di ba? Hindi malayo, no? But anyway, third and last story na po tayo. Once again, maraming salamat sa mga channel members na palagi pong naririyan at makikita nyo po ang kanilang mga pangalan, yung mga current list, yung mga talagang solid po sa atin. Nasa description section na po sila at nang sa ganon ay alam mo yung updated kumbaga yung magiging list natin dyan. Ina-update lagi po yan ng ating admin. Maraming salamat po. Yung mga palagi din po na nakikinig ng SHS at ganoon na rin sa mga nag-share at yung mga lagi nagko-comment at yung mga live talaga sa ating live premieres at sa ating live chat. Salamat po sa inyo dyan. Thank you! Third story at ito naman ay galing kay RV. 42 years old mula po sa Nueva Ecija. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So first time ko po na magkuwento online and sana maging maganda ang pagkakatahi ko ng story.
Sana'y maalala ko pa lahat dahil nangyari po ito 34 years ago sa Baguio. Ito ang aking unang istorya. Ito po yung time nang mamatay yung father ko, or should I say, nung namatay yung father ko. Isang gabi po ito ng Nobyembre taong 1989. Umuwi yung father ko mula sa work nung gabing yun. Doon ay kapansin-pansin na ibang-iba ang kanyang aura. Iba po sa nakasanayan ko na aura niya na palaging pagod at gutom kapag umuwi. Nung gabing iyon, Sir Red, sobrang saya niya. May pasalubong pa nga siya sa aming tatlong magkakapatid, as in tig-iisa kami base sa mga paborito namin. So syempre ang saya-saya namin. Wala nga pala yung mother ko that time at umuwi po siya ng Nueva Ecija, pero nalimot ko na lamang po kung ano yung pinaka-reason kung bakit siya napauwi. So nung time na iyon ay nagpuyat kami. Tawanan, laro, kain, kulitan. Pinag-contest pa nga kami ng kuya ko sa pagdodrawing at syempre ako ang panalo with cash prize. Super late na rin po kaming natulog noon at hindi na nga kami nakapasok pa ng kwarto. Doon na kami sa sahig ng salas nakatulog at si father at kaming tatlo na magkakapatid ay magkakatabing natulog. Then the next morning, pagising po namin, wala na po ang aking ama. Normal lang dahil weekend noon at hindi na kami ginigising pag papasok na siya sa work dahil wala naman din kaming pasok sa school. At isa pa, kahit wala po doon ang aming ina at ang aming ama na mag-work, kaya na rin naman po kaming asikasuhin ng kuya ko. Around 10 a.m., habang nasa harap kami ng bahay at naglalaro kami kasama yung pet dog namin, nakita namin na paparating yung ninong ko na masayahin. Tuwing dadalaw sa amin yun ay malayo pa lang sinisigaw na niya ang pangalan ko. Pero nung time na iyon, Sir Red, ang bagal niyang maglakad. Pahinto-hinto at nung nakalapit na po siya sa amin ay pinagbihis niya kami dahil may pupuntahan daw. Pagbaba namin ng jeep, isang funeral parlor ang aming pinatunguhan. Bumungad po sa amin ang aming ama na nakahiga na sa ataol. Hindi na ako nakagalaw at yung kuya ko is nagwawala na po. Ang kwento ni Ninong, last night pa daw namatay ang ama ko. Yung time na masaya kaming nagbabanding mag-aama ay pinaslang na pala siya. Ang sabi ay nanlaban daw po kasi ang aming ama sa 3 hold-upper. Nung naikwento namin sa aming ninong yung tungkol sa nangyari last night, doon din siya tuluyang nag-breakdown. Best friend kasi sila ng father ko. Naalala ko din na nung time na masaya kami, tahol din ng tahol yung pet dog namin the whole time nang hindi namin malaman ang dahilan. Sabi pa nga ni father nung time na yun, baka daw naiinggit sa amin. Bawal kasi sa loob ng bahay yung pet dog namin. After 2 days, naibiyahe na po sa Nueva Ecija ang mga labi ng aking ama at doon na rin po siya inihimlay. After po ng libing, naikwento pa ng ninong ko na nung gabi daw na napatay si papa ko ay may dala itong mga pasalubong para sa aming magkakapatid. Katulad nung dala niya nung huling gabi na nakapiling namin siya, pero wala na pala talaga siya sa mundong ibabaw. Maraming salamat po Sir Red sa pagbabasa ng kwento kong ito. More power to your team and more stories. Ako po ay isa sa mga silent listeners ninyo mula po sa inyong podcast. Ako po si RV. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Shucks. Panghuling story na nga lang, Diyos ko. Alam mo yung parang papapaiyak ka na lamang, di ba? Pero ito nga yung sinasabi natin, siguro sa 10 na mga kaibigan natin,
siguro meron at merong 2 o 3 sa mga yan na nakaranas na ng the same sa naranasan po ng ating listener na si RV, na kung saan the last night na wala na pala talaga dito yung taong iyon pero nakasalamuha pa nila, di ba? So kayo din po mga solid HTV positive na mga listeners natin, mapadito man sa ating channel o kaya umi-air nag-i-stream ito sa mga podcast at kung saan man pong platform. Kayo, sa tingin ninyo, ito po ba ay isang malinaw na indikasyon na paminsan yung mga kaluluwa bago sila mawala sa mundong ibabaw, yung talagang bago nila lisanin ito, yung bang parang isa itong paraan ng pagpapaalam pero hindi lang nila alam kung paano gawin. Pero alam mo kasi ang mundo kasi ang dami pa po talagang mga katanungan na hindi pa rin nasasagot with regards sa mga kababalaghan at yung mga misteryo na katulad nito. And even science, kahit sabihin man at pag-aralan po nila ng todo-todo, kahit na lumuwa na, bumulwak na yung dugo sa ilong nila para lang mahanapan ng sagot, paminsan talaga hindi pa rin sila mag-i-intertwine, kumbaga. Hindi sila yung mag-jive, di ba? Kaya marami na rin tayo mga katanungan na bubuo pagdating sa mga ganito na parang bakit mayroon din halimbawa pinaslang, parang bumalik, parang alam mo yun, muling nabuhay sa ibang katauhan para isolve yung sarili niyang kaso, something like that. O kaya di ba yung parang katulad nito, nag-spend for the very last time. Yun pala, yung same time na yan na rin pala yung time of death niya. Di ba? Ang dami no, na hindi natin maipaliwanag unless katulad ni paring RJ, sabi ko sa inyo, mauuna siya muna sa sa world of the dead para malaman at bigyan tayong kasagutan. Kausapin na lang natin siya sa pamamagitan ng Spirit of Darkness. Parang pinapatay na siya. Pero speaking of, sa lahat na rin po pala ng mga, alam niyo yun, yung mga lagi-lagi po nagpo-purchase ng kape ni Lola Trinidad, maraming salamat po. Yung drip and steeped coffee natin, may bagong flavor. Nandyan pa rin po yung Irish cream. At syempre yung lagi pong patok na patok sa panlasa po ng mga security guard ng mga kaibigan natin mula dito sa subdivision. At doon pa sa iba pa nating mga, alam mo yung sa Malate, marami po tayo mga orders dyan sa Bulacan at saka doon po sa Sorsogon na nakalipas na mga araw, Batangas pa nga, Laguna yung iba pa. Yung hazelnut butterscotch yan yung mga paborito, pati tong barako, kaya maraming salamat po sa inyong lahat dahil sinusuportahan nyo po hindi lamang po yung causes na ginagawa o kaya yung parabang pinaninindigan natin na tulungan, kumbaga. Dahil ito lamang din po nakaraan, sabihin ko po sa inyo na meron din po tayong, alam mo yung percentage talaga na ibinahagi doon sa mga, alam mo yung mga stray dogs, stray cats, yung mga binigay natin po talaga na mga sako-sako na mga pagkain po nila na talagang naging kailangan dahil binaha din po kasi yung sinusuportahan po natin na isa dito sa Quezon City. Hindi pa po ito yung sinasabi namin sa inyo noong nakalipas na araw, yung Philippine Animal Rescue Team. Meron din po tayo dito yung Stray Paradise. At bukod pa po doon sa food nila, syempre, doon din po natin kinukuha syempre yung mga iba pa, yung mga vet bills o kung ano-ano pa. At syempre hindi na lamang po namin ito pinopost sa Facebook at kung saan social media dahil ayaw lang namin. Tsaka wag na lang, di ba? Maganda na lang yung ganun na lang tayo. Pero ito, sinasabi ko lamang po dahil baka malay natin ay makurot namin ang iyong puso. Parang paanong kurot? Ganyan. Makurot. Parang nasa ganun syempre kayo paano masuportahan nyo po yung aming cause na ito, yung aming sinusuportahan na adhikain, kumbaga, para po sa mga stray animals, yung mga kawawa talaga na sinisave ng mga shelter na katulad nito na talagang kawang gawa ng government organization, NGO, at saka talagang rescue nila kahit yung isang tawag pa lang pupuntahan pa sa malapit lang sa lugar nila. At saka kung halimbawa man makikonekta din po kayo, puntahan nyo rin Philippine Animal Rescue Team at maging yung Stray Paradise para na sa ganun ay alam mo may mga information sila ng mga adoption ng mga stray cats, mga alam mo yun yung mga na-rescue nilang mga aso na talagang goods naman para i-adapt at talagang kahit pa paano di ba makakatulong din po tayo sa kanila para mabawasan yung bilang ng kanilang mga inaalagaan o kaya sinusuplayan doon po sa kanilang mga shelter, di ba? Katulad doon nakalipas na araw, ito at yung nabaha nga din po Metro Manila, yung kanila din pong shelter doon
hindi rin po nakaligtas. Kaya kahit paano, yun din, ni-rescue din na naman ulit. Ayan, maikwento ko lang para malaman lang din ninyo what's going on, kumbaga, dito po sa ating mga ginagawa na ito. Diba? Thank you sa lahat ng mga channel members at ganoon na rin sa mga regular na nakikinig. Talaga, sino ba yan? Si Ami Berte, Mainov Shinigami, na memorize ko na yung mga names ninyo dahil palagi kayo. Alam nyo guys, kahit wala po, di kami nagpaparamdam, nagchat-chat yan sa live streaming, sa live premiere, sa chat natin. Nakikinig din po kami ng parehong oras sa inyo, real time. Andyan lang kami, hindi lang po kami nagpaparamdam. Okay? Lalo na hindi rin po active yung mga admins ngayon dahil may kanya-kanya din po silang sinusolve na mga personal na mga problema sa buhay. Kaya pasensya na at na-delay po talaga kami ng gusto. Babawi po kami, abangan nyo na lang. Tuloy-tuloy lamang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV. Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.